Hi! Happy Halloween to everyone! Coach John here again sa Eastwood City. We are joining this event, Howls of the Paws, of course, organized by our very own You Go To Naturals. And of course, I'm also here with my dogs, Jovi and Wink. As always, they're with me every time we have an event. Wink here is wearing a Darna costume. I was the one who made it. Okay, this costume was owned by her mom, who passed away like 2 years ago. And Joby is just wearing the casual jersey, okay? Though he brought his own, but siguro we're gonna save it for mamaya, later, okay? So, we're just starting. When I train my dogs, I make sure I use the best treats thanks to pedigree. Right, Joby? High five. High five. Hop. Go, 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 go. Yes. Yeah. Lalo na pag tinititigan ka. Okay. Tapos, sa mga bata, medyo galituhan. Palado. Ano to? Maltese mix? Maltipoo? Yorkshire. Yorkshire? Oh. Okay. Nakikita ko nga, nanginginig eh. Opo. Pag binaba siya, nagiging fearful siya. Oh, bihira kasi makalabas ng bahay. Ilang taon na siya? Magtuto sa March next year. Okay, magtuto na sa March. Alright. So, ano yung activities niya sa bahay? For sure, baby yan. Spoiled. May mga toy naman siya na na pag ginagis mo, papalik na siya. Kinukuha niya. Okay. But then, yun, ginagawa lang niya sa loob ng bahay. Pagdating sa labas, iba na yung... Kunyari, maglalaro kami. Kunyari, papahanap ko sa kanya dito. Okay. Hanapin mo si Mami kanya. Para lang ano yung attention niya. Okay. So, what you did kasi, parang you created a pattern na you thought na makaka-relax sa kanya. However, yung ginagawa nyo, it only, parang ini-increase nyo lang yung anxiety level niya. So, nagiging hyper siya, excited siya. Instead of you being calm, ang ginagawa nyo is parang mas lalo nyo siyang tinitrigger para ma-excite, which could level up to something aggressive. Okay? Pwede mo siya ibaba. Sige, okay lang. Alright. Ayan. As much as possible, huwag mo siyang kakausapin na parang tao. What happens kasi is like, kapag may aso tayo, ilan aso nyo? Isa lang? Baby talaga to. Hope you won't mind, may anak kayo? Okay. Most of the couples that I know, a lot of them, they own a dog. And of course, yung dog, they own it, they have their dog as like parang a child of their own. So, sa community, Tinahulan ka na. ayun na nga eh. Because of the psychology that I'm using now. Notice, hindi ko siya kinakausap na, oh, kamusta ka baby? What's your name? Hindi ganun eh. I talk and communicate with the dog as if I'm another dog. Na hindi ako nakikipag-verbal, no? Kasi yun yung verbal, kung gusto mong, ma-confuse ang aso mo, talk to him like a person. Ngayon, I notice he's wearing a harness. Active yan, pero not to the point to hurt your dog or ano. Wink is teaching your dog to
respect space. Okay? You respect my space, I respect yours. Pero wala masyadong usapan. Di ba? Yan, katulad yan, kalmado lang sila. Si Joey, go. Here, chair, hop. Okay? So sila, they trust me because kung halimbawang maput sila in harm's way, kahit wala, hindi obvious sa akin na kinakausap lang, okay lang yan, ako bahala, alam nila, I'm there to protect them. Okay. Kaya yung pagkarga, not necessarily mean to say na pinoprotektahan mo siya. Ang nangyayari doon, pinasabi mo pa sa kanya na yung nararamdaman mo ngayon, totoo, nakakatakot talaga. Alam rin nila, unang nagkakaroon ng anxiety, kayo. Kasi the reason why, kung bakit mo siya kino-comfort, kinakabahan ka rin, baka may makagat siya, baka meron siyang gawing hindi maganda, and that would make you feel embarrassed. Di ba? So, which is dapat, hindi. Ikaw yung mag-i-interpret sa situation na, sige, ramdamin mo lang yan, wala ka marinig sa akin. Yan, katulad si Jovi, may ambassador. I use them especially sa mga reactive dogs and aggressive dogs. They would look at the dog, pero hindi mag-stare, tinatry na niya i-evaluate. Pag alam niya na medyo aggressive, lalayo siya ng konti. It's not always a good idea na imimit mo yung dog mo. Oh, hey, laro kayo. No. Let them first, evaluate without you being reactive. Ang una yung gagawin sa buy, of course, is to, kumbaga, baguhin yung relationship. As much as possible, don't pay attention to him. I-deprive nyo muna siya of attention. But that doesn't mean na nagiging cruel ka sa kanya. Kasi minsan, umiiyak. Okay. Right. Kapag umiyak, normally, syempre, naawa kayo. Again, naawa. That's the problem with human psychology. When you use human psychology, governed by emotions, ayaw mong maka-offend, ayaw mong ma-hurt, so hindi mo matiis, pupuntahan mo na. And then, the dog realizes na, ganito lang nga gagawin ko, pakitaan ko kay lang mami na ganito, pupunta na dito yan eh. Ang nangyari, na-train niya kayo gawin yon sa kanya. Siya, nakapag-train siya. Hindi, na kayo, ang gusto nyo, i-train siya. But then, ang nangyayari, na-realize niya, yan, katulad nito, I know how it feels kapag nakikita niyo siya ganito. I hope you won't mind, ilalayo ko siya sa inyo, saglit, ha? Now, notice, nag-struggle siya. Pero ito, hindi ako yung tipo, go, alika na baby, it's okay. Hindi ganon. Kailangan ganon lang. No talk. Pag na-relax siya, relax na rin yung leash. Okay? Pag na-relax siya, i-relax ko na rin yung leash. Pero not to the point na bubuhatin ko. Okay? I let him understand na andito ako para to secure yung place. Pero kahit na gaano kagulo yan, kahit na gaano kaingay yan, ikaw yung mag-i-interpret. Pero pag sa iyo nauna na ikaw pa rin natak, naku, huwag tayo dito, iwas tayo rito. Ramdam agad ng aso mo yun eh. That's why it's happening all the time. Quiet lang tayo. Food-driven ba siya? Food-driven? Mahilig sa pagkain? Okay. Hindi, okay lang. Okay. So notice, ikot lang ako ng ikot, pero I'm not paying attention to him directly. Ang gagawin ko, I am the one, kasi kapag sa relationship ng aso, dapat ikaw yung leader, siya yung follower. This is more of leadership eh. Na dapat kayo yung nagko-control ng situation, kayo yung nagsasabi. Ngayon, kung halimbawa nag-i-insist siya na ayoko dyan eh, and then govern ka na emotion because you're using human psychology, definitely you will fail. And this is gonna happen all the time. Kailangan paramdam niyo sa aso niyo na okay lang yan. Okay? Mapansin niyo yung mga dogs kapag elevated place sila, medyo nako-control nila yung pagiging reactive nila. Okay? So, nung pinick up ko siya, wala nang talk. Okay? Careful ako. Naramdaman ko yung beat ng heart niya eh, na sobra siyang nervyos. Dahil for so long, alam niya, lahat na nararamdaman niya, tama. Dahil nag-agree kayo doon. Dapat huwag kayong mag-agree. Okay? Shh. Dalawa lang, 2 things lang for your dog to know kung tama ginawa niya. Good boy! Tapos, name, pwede. Pag mali, shh, no. Yun lang. Walang names. Hindi yung tatawagin, chili, no. No, chili. Chili, no. Chili. Walang name. Sutsot or shh, no. Let him relax. Loose, not
putting too much tension on the leash kasi it would only trigger your dog to become excited or to become afraid as well. Kumbaga, it puts him into alert mode. Yan, katulad yan. Kapag nakita niyo siyang ganyan, huwag niyo siyang susuportahan. Let him understand na okay lang, kami nga okay eh. Tapos ikaw ganyan, ang mangyayari yung iba, naku, wag, hindi ko kaya, na-hurt ka sa nakikita mo. Upapatulan mo na, sige na baby. Pero ito, I would not let him parang, kumbaga, yung that behavior, to level up, to increase pa. So we want him to experience this in the presence of all dogs and people. All the triggers are here, all the distractions are here. This is her chance now, his chance now, to understand, okay lang pala eh. Bakit ba ako nagwo-worry? Kasi yung mami ko, nakikita ko eh. Yung, oh baby, tara na. Dumadating pa sa point na minsan para siya nakaabang sa'yo, tapos pag hindi pinapansin, Oo. hanggang sa tatahol na siya Anxiety level na napakataas. To the point, yun na yung issue ng separation anxiety. Ayaw nang kumalas sa mga mommy, daddy, okay? Ang isang issue rin doon, dahil yung pagiging emotional nyo, it's a sign of weakness. Sa mundo ng aso, it's a sign of weakness. Okay? So, ganyan, tulad nun, bumaba siya. Ang una ko narinig sa'yo, ay, nag-overreact ka. Dapat yon kung nangyari, as if walang nangyari. Place him in a position, same, no talk. In that way, you are communicating better. Ibig sabihin, hindi na-apektuhan ng daddy, hindi na-apektuhan ng mommy. Set lang kita uli dyan. Trust the place. Kasi tinrust ko yun eh. Ang number one kasi na kalaban dito, of course, is yun nga, your emotions. Because you're using the wrong psychology, human psychology. We thought na sila, very emotional din, katulad natin. Na parang, pag nagiging sila, sad sila, feeling mo parang nag-undergo sila ng something really bad, na you are there to comfort, offer everything, all the best thing that you can offer, which is mali. Dapat, simple lang kailangan niyan. Food, a little activity, okay, exercise of course, yan katulad yan. So, kung hindi nyo papansinin, I would suggest, mayroon kang ganyan, iset mo dyan. Pero I'm sure pag kayo nagpagawa, bababa yan. Bakit? Because he knows very well na weak kayo. Alam niya, uubra yung gagawin niya at susuko kayo. This is a game. This is a game na dapat huwag kayo magpabit. Pero hindi ito ibig sabihin na you're being cruel to him. You are just telling him in the dog world, ganito lang yung situation, simple lang, wala masyadong emosyon. You just have to trust the place because we trust it. Yung energy coming from you, kung natatakot kayo, matatakot yan. Kung ninenervous kayo, ninenervous yan. Okay? Shh. See, when I say shh, he sits. That means submission. He submits. Maybe he submits because of fear, because I'm new. But I'm taking that opportunity and privilege na sumunod siya. Usually, ang mga ninenervous na aso, hindi nagtitake ng treats. Parang ganito eh, pag namasukan ka, interview, kumain ka muna, hindi ka makakain eh. Di ba? Same thing. Parang nasa interview siya. Pero tingnan natin. Okay, di ba? So, anxiety level nandun pa. So, we let him parang feel this longer pa. Ma-realize niya na okay lang pala. Kaya pala yung mga treats din dun sa... Hindi nga kain. When hindi siyang doktora, hindi niya kinakain. Of course, kasi takot siya eh. Pag nandun na siya sa level na secured siya at kilala na rin niya, tapos kampante na siya, wala na yung mga shivering, i-accept niya yan. Pero of course, we don't force your dog to do that agad. We let him get accustomed. Ito, mga trained yan ha. Pero, halimbawa, dumating kami sa isang place, sa event, magsha-show kami, hindi agad sasalang. We need to be there early, get accustomed to the place. Otherwise, may nervyos pa rin yan. Kahit sobrang trained nila. Ngayon, pag nakita nila, okay na, pwede na mag-perform. Yan, kita yan. This is okay. Sniffing. Wala kayong masyadong usapan, di ba? Para tayong tao, tayong mag-interpret eh. Okay lang yan, baby, don't. Ganun tayo eh. Dapat nga, less talk. Let him. Stay. Tapos yun, alis na ako. Nakukuha sa tingin. Believe me,
Nag-train ako ng isang French Bulldog na bingi. Paano ko makipag-communicate? Body language. Pero nagsasalita pa rin ako, pero hindi niya naiintindihan. Halimbawa, sit. Ayan, sit. Tapos pag sinabi kong, good girl. Yan, ganon. Yan. Try natin uli. Okay. Ang food kasi, we use this as a payment or a reward. Ang food is the most pleasurable, kaya we offer yung dog a reward na food. Mas tinatanggap niya. Pero maganda, may timing. Kita mo, pinipicture ang pang-aso mo ngayon. May timing. Kapag gutom ang aso, definitely, mauna muna yung i-satisfy niya yung hunger niya. Okay? Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, pag sobrang nervyos, minsan talaga hindi kakain. But then, out of yung hunger talaga, like for example, yung mga aso na stray, dati yan, napaka-masela niya, may nag-aalaga, then suddenly, wala na nag-alaga, kahit ano lang, kinakain na sa busura. They don't care kung may mga dumadaan, masagasaan sila, basta they need to find a place where they can find food to survive. Survival. Ito, masyado siyang, one word, palagi to, spoiled. Spoiled. Kasi kayong unang-unang na na-hurt. Dahil nga, of course, ito normal for couples na wala pang kid. Nag-start sa aso. Talagang ito yung kulang na lang ipasok sa school, hatid sundo, bigyan ng masasarap na food, which is okay naman. But then, you need to first control your dog. Let your dog know na you are good leaders, no? Hindi lang basta yung pinapamper na binibigyan everything, pero hindi na niya pinagtatrabahuhan. Ano yung trabaho? Simple lang, mag-obey siya, ganito, obedient siya, na nakakapag-hold siya, na nararamdaman niya. Alam ko, nininervyos pa rin siya, pero he's trying to figure out lahat, everything, kinakalculate niya. Naaral niya. Ngayon, kayo, ang role nyo, tingnan nyo lang. Huwag yung masyadong oh baby, nalaglag, ay, sorry baby. Walang ganon. Tahimik, as much as possible, control your emotions. Yun lang ang sikreto. When you use psychology ng dog, gaganda ang communication nyo, gaganda relationship nyo. Okay? There should be trust. Mutual trust. Okay? Diba? Wala siyang choice. Walang sumusuporte. Pag nakababayo dyan, takbo yan sa inyo. Pag tumakbo sa inyo, ibabalik mo lang. Kasi, it tells him, ayoko yan. Dito ko ta nilagay, magtiwala ka. Ang kanyari, pag tumakbo, oh yes baby, okay na, bakit? Mali. Kaya yun, yung mga separation anxiety doon eh. Pag umaalis ang parents, masyadong dramatic. Yung, oh, diyan ka lang, babalik kami, huwag kang mag-alala. May ganun pang ano eh. Pag dumating naman, na-miss mo kami, may pasalubong ako sa'yo, hindi naman kayo ganun. Nako, guilty. Dramatic, huwag masyadong dramatic. Ang laruan, may for sure, marami ng laruan to. Nag-start sa isa, nagsawa. Bumili ng isa, nagsawa. Pangatlo, nagsawa. Hanggang wala na, sawa na. Okay. Ang toy, pwede mong gawing reward yan. Na dapat, papakita mo lang, kapag yung meron kang gustong pagawa or gusto mo siya mag-obey, yun yung pinaka-reward niya. Tapos, after nun, itago mo na. Huwag mong pabayaan nasa lapag. Kasi mawawala value nun. Pag nawala value nun, wala na siyang interest doon, useless na. Kaya may tinatawag tayo na training toy eh. Yung toy as a reward na papakita mo lang kapag, yun nga, makakakos na excitement. Oh, halimbawa, naglaro siya, nag-enjoy siya doon, tapos binitin mo, tinago mo. Ngayon, syempre, yun ang gagamitin mo next time na, sige, mag-behave ka, sit ka, pag pinakita mo, uy, tagal ko na inahanap yan gagawin niya lahat for that. Kasi yung timing ng reward mo, for so long, na-deprive siya maglaro ng toy na yon, bigla mo pinakita. Same with food. Pag aso, gutom, for sure, tatanggap ng food yan. No? Pag gutom. Pero pag may nervyos, hindi agad-agad. Pero for sure, yung gutom niya, hindi niya kayang i-survive. Kaya yung iba nagwo-worry pag hindi kumain yung aso. Naku, baka magkasakit. I treated the Shih Tzu, 3 days hindi kumain eh. Tubig lang. On the 4th day, simpleng dog food lang, hindi yung maintenance food lang. Kasi sa facility ko before ganon, paglatag, yung leftover nung kinain. Pero napaka-picky choosy nun, ayaw daw kumain. Start na yon. Yung aso learned how to value her meal. Nang alam niya, meron akong 2 minutes rule. Lalatag ko yan, kainin mo. Pag nag-inarte ka, kukunin ko yan. Kakain ka uli on the second meal, which is matagal. Kaya yung aso realizes na kailangan ubusin ko to, otherwise kukunin pala niya. Ang ibang practice nyo ng mga owner,
free feeding. Pag ayaw kumain, dyan lang, kain ka kung kailan mo gusto. Mali. Another way of applying human psychology. Parang, may pagkain naman sa rep, kuha ka na lang, baka magutom ka. Hindi ganon. You control the situation, you control everything. Let him know na kinokontrol mo yon, pero para sa kanyang kapakanan, and also, not just for you. Kasi ang nangyari, naapektuhan nga kayo ng mga pinapakita niya because of dun sa nangyayari. Yan, katulad yan, di ba? A reason, alam ko naman bakit naka-harness is because natatakot kayo na kapag collar ang ginamit nyo, masakal. Ang neck ng aso, ang communication center, message center. Bata pa lang yan, pag nagkamali sila, ang mami, kahit away, palagi dito eh. Because doon nila naiintindihan kung anong gustong gawin nung aso, kapwa aso niya sa kanya, to stop him or to direct him. Halimbawa, ito, kung naka-leash to na naka-collar, pag ginanon ko, alam niya kung saan magde-direct. Kaya lang, pag naka-harness, very confident ang aso pag naka-harness eh. Kaya pag nag-walk, siya nagpipili ng direction. Dito tayo, kayo naman sunod, nauna. Dapat ang aso either on the side lang or at the back. Ngayon, kapag ayaw lumakad, actually, hindi mo naman talaga kailangan hilahin eh. Yung parang top lang. Tara, paano yung top? Ganon, top. However, because it's on the wrong place, hindi niya naintindihan. Pero kung sa neck yon, mas madali. Kasi imprinted na sa kanila yon. Bata pa lang, alam niya pag nagkaroon ng pressure, stimulation around the neck, si mami ko, kailangan sumunod ako. Okay? Pwede naman bumalik dyan eh. But the thing is, ang gusto lang natin ma-realize niya is, okay, babaguhin natin ang situation, may control na kayo. Kapag sumusunod na siya doon, magiging habitual na. Pwede na kahit na bumalik kayo sa dati yung pamamaraan, pero may respeto na sa inyo. Okay? Okay, lalayo ko siya. What happened is, gaganon yan eh. Mas lalo kang pwedeng mag-bite. Better, here, side, another form of affection, another form of reward. Good boy. I think you say, good boy. Okay? Tapos enough na. Huwag yung good boy, tapos yung excitement mo, tuloy-tuloy, wag. Itigil mo. Kasi, pag hindi mo tinigil at na masyado siya na-excite, patas, okay na mami, kargay mo na ako, tatalunin ka na. Pag mahaba ka po, puro akal mo. Sit, stay. Gamit ako ng sudden movement ako, nabalik ang motion. Ayaw ko lang sabi, hindi wag mo. Okay? Kaya yun yung unang ko sa sarili mo. Yung suksot, alam na niya, go back. Put, ito. Stay. Bring it in, stay. Yung sinasabi ko, di ba? Sabi niya, good boy na ako. Pwede na ako lumura. Hindi pa. Stay. Because you're in control. I will take you to win. So, ang reward mo, sabi yan, kasi ano yan, when I look at